Hallelujah. So, hindi po pagtatagal, mga kapatid, tayo po muna yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoong Jesus, muli po kami po ay nagpapasalamat sa patuloy, Panginoon, na paggabay mo sa amin. Patuloy, Lord, na pagbibigay mo sa amin ng kagalakan sa aming mga puso. At habang kami nagpupulong, Panginoon, ramdam po namin ang iyong banal na presensya. At patuloy, Panginoon, dahil pinagkakaloob sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, at sa oras pong ito, sa aming pong muling pagdako sa pag-aaral ng iyong mga salita. Mangunan ng Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo po kami ng unawa. Ganun din po, Panginoon, ang iyong tagapagturo. Bigyan mo po siya ng karunungan upang kanya nga pong maihayag ng meron pong kalakasan ang iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong mga pangyarihan at banal na pangalang Jesus. Amen and amen. So ngayon pong umaga, mga kapatid, tayo po'y mag-uusap patungkol nga po sa keeping the main thing. The main thing. Ano ito? Pastor? Magkakapareho lang Keeping. Pag sinabi pong keeping, panatilihin po natin na ang mga mahalagang bagay maging mahalagang bagay. Amen. Kasi mga kapatid, sa totoo lamang, yung pong mahalagang bagay ay hindi po talaga nagiging mahalaga para sa atin. Okay, pakibasa po. Luke chapter 10, verse 25 hanggang 28. Sige po. Luke 10, 25 hanggang 28. At narito ang isang tagapagtanggol na kautusan na nagtindig at siya'y tinutokso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmano ng walang buhay? 26, at sinabi niya sa kaniya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? 27, at pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, patutuin ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Amen. So paliwanag po sinasabi dito ng ating Panginoon sa verse 28. Anong sabi doon? And He said, you have answered rightly. Amen. Do this and you will live. Amen. So, tama ang narinig mo, mga kapatid. Gawin ninyo ito at ikaw ay mabubuhay. Mga kapatid, napakaliwanag na marapat at nararapat na ang mabuting bagay o ang mahalagang bagay ng Diyos ay dapat din po maging mahalaga sa atin. Amen. Dahil sa katunayan, mga kapatid, ano nga po ba talaga ang mahalagang bagay sa ating mga buhay? Okay, sige po. Next na. Wow. Sabi po doon, what is the main thing in life? Ano nga ba talaga ang mahalagang bagay sa buhay? Ito po'y tanong sa ating lahat, mga kapatid. Ano ba talaga ang mahalaga sa atin? Sapagkat sa katotohanan, there are few things, konting bagay lamang, konting bagay lamang sa buhay ang nararapat talagang pagkamatayan natin. Diba? Naalala ko yung salitang yan Yung the Filipino is worth dying for. Kanino bang salita yun? Kung naalala nyo, yung binaril po sa tarmac. Siya po ang nagsalita ng the Filipino is worth dying for. Pero ito, mga kapatid, ang katotohanan, konting bagay lamang ang dapat talaga nating pagpakamatayan. Ibig kong sabihin, mga kapatid, konting bagay lang ang dapat talagang ibigay natin ang buhay natin sa konting bagay na yon. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? So ibigay natin sa Diyos ang ating pong buhay. Subalit sa katotohanan, mga kapatid, tayo pong lahat ay masyadong concerned sa mga maliliit at walang kwentang bagay sa buhay. Diba? Concerned tayo doon. At nakakalimutan natin yung pinakamahalagang bagay. Lahat po tayo obsessed, mga kapatid.
para mag-accumulate. Ibig sabihin nun, para magkaroon, mag-impok ng mga maliliit na bagay na sa katotohanan, siya pong papatay sa atin. Diba? Yung kayamanan, akala mo malaking bagay yon. Maliit na bagay lang yun kung ikukumpara mo sa Diyos. Pero yung kayamanan mo, ang magiging mitsa ng buhay mo. Kaya papatayin ka ng kayamanan mo. Amen. Those trivial things, yung mga bagay na walang halaga, the things that does not matter, yung mga walang halagang bagay, ito po ang nagiging sanhi para ma-miss natin yung main thing. Ano yung main thing? Yung mahalagang bagay, hindi natin makita. Bakit? Kasi nakatuon ang mata natin sa mga bagay na walang kwenta. Amen? Lahat ng bagay sa mundong ito, walang kwenta kung ihahambing mo sa Panginoon. Pero lahat ng tao, after tayo lahat, sa yaman ng mundo. Nakakalimutan natin ang sinasabi ng Panginoon. But seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added. So lahat ng bagay, idadagdag ng ating Panginoon. Amen? So, mga kapatid, if the main thing is to keep the main thing, kung ang pinakamahalagang bagay ay ingatan po natin ang mahalagang bagay para siya ay maging mahalagang bagay sa atin. Ngayon mga kapatid, anong sabi ng ating Panginoon? Ito na nga, binasa na natin. Luke 10:25 and 28. Diba? Sinasabi po doon sa Lucas 25, ito po yung kausap ng ating Panginoon. Yung pong mabuting the parable of the Good Samaritan. Kausap niya po yung manananggol. A certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall we do to inherit the kingdom? Anong gagawin namin, Guro, para magmana ng buhay na walang hanggan? Anong sabi ng ating Panginoon? And he said, ano bang nasusulat sa banal na kasulatan? Sumagot, ito pong lawyer na ito, and he answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. So, lahat, kung ating susuriin, lahat, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip, lahat nakatuon sa Panginoon. Amen? Pero ito yung problema natin. Hindi totoo yun sa atin, di ba? Hindi totoo yun sa atin. Pero yun ang sinasabi ng Panginoon. Dapat ito ang maganap sa inyo. Amen. Para mabuhay kayo. Amen. So, ibig sabihin, ang pinakamahalagang bagay bukod sa ating Panginoon ay ang buhay na meron tayo. Amen. Dahil sabi nga ng Panginoon, anong pwede mong ipambayad? Anong pwede mong ipampalit sa buhay mo? Makamtan mo man ang buong sanlibutan sa iyo na. Pero mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Anong pwede mong ipalit sa kaluluwa? Diba? Mahirap po yun, mga kapatid. At dito po tayo nahuhuli ng kaaway. Amen. So number 1, tingnan po natin. Ano ba yung una? Mahalin mo ang Diyos na buong puso mo. Then, love God unreservedly. Yan. Mahalin mo ang Diyos nang walang pag-aalinlangan. Amen? Amen. Walang pag-aalinlangan. Pag sinabi mo mahal ang Panginoon, mahalin mo siya. Walang kondisyon. Amen? Amen. Pagpalain ka man o hindi, mahalin mo ang ating Panginoon. Dahil ako'y naniniwala, kapag mahal mo ang Diyos, susunod sa iyo ang mga pagpapala. Hindi ka ang susunod sa pagpapala, kundi ang pagpapala ang susunod sa iyo. Amen. Those preacher na ipinangangalandakan palagi ay ang pagpapala, ang gusto po nila, habulin ng mga Kristiyano ang pagpapala. Pero ang katotohanan, hindi.
ang pagpapala ang hahabol sa mga anak ng Diyos. Amen! Praise God! Kaya huwag ka na mag-effort para makuha mo pa yung mga pagpapalang yan. Mag-effort ka para mapasayo ang Panginoon. Amen! Dahil kung nasaan ang Panginoon, nandoon ang kanyang mga pagpapala. Amen! Diba? Mga kapatid, loving God with all your heart, mind, soul, and strength. That's the main thing. Yung po yung mahalagang bagay. Sabi nga po ni Dr. G. Campbell Morgan, sabi niya, siya po ay isang preacher doon po sa Grand Britannia, mga kapatid. Sinabi niya sa kanyang mga kongregasyon ang isang kwento. So nagkwento ngayon. Kaya ako ngayon nagkikwento na rin. Di ba? Nagkwento si Campbell sa kanyang kongregasyon na tungkol po ito sa isang byuda na merong 3 maliliit na anak. Amen. Ngayon, yung byudang ito, palipas ang byuda na, so kulang yung kanyang income. At natural, dahil kulang, mauubos maging mga naipon niya. At dito mga kapatid, dumating sa punto na siya ay wala ng pera. She ran out of money and was about to be evicted. And he rented house. Kasi umuupa lang siya. Wala siyang pambayad, palalayasin na. Amen? Ngayon, nalaman ko ito ni Dr. Campbell at sinabi niya sa congregation. At ang congregation, mga kapatid, ay nahipo ang kanilang mga puso. Sila nagpaikot ng offering. Amen? Sige, magpaikot tayo. Para sa kapatid natin na ito, na walang pambayad sa bahay. So, nangyari mga kapatid, nagbigay ang mga tao generously. Kusang loob na nagbigay sila. Bilang tulong nila doon sa byuda na merong 3 anak na maliliit. Next. Yan. Dr. Morgan was so excited. Excited na po si Morgan, yung pastor, na dahil doon sa babae, yung pong nalikom nilang pera. Amen. So kumakatok sa pintuan. Kasi alam ng pastor yung bahay eh. Pagkatok na, walang sumasagot. Nasaan kaya tao dito? So umikot uli siya. Kumatok uli. Wala talaga. Siyempre, yung pastor po, disappointed. Amen? Di ba? Tanong ko siya, bakit kaya wala si sister? Pati mga anak niya, parang wala sa bahay nila. Noong gabing yun, nakatanggap ng tawag sa telepono si Dr. Morgan. Hello, sino po ito? Ako po yung pastor, yung byuda. Ha? Oh, bakit? Ba't ka nakatawag? Kasi, alam ko po na pumunta kayo dahil may nakapagsabi sa akin na pumunta kayo sa bahay. At kumakato kayo, hinahanap ninyo ako. Next na po, yan. Sabi ng babae kay Dr. Morgan, Dr. Morgan, patawad po. Ang totoo po, nandoon talaga ako sa loob ng bahay. Kaya nga lang, sabi niya, nung ikay kumakatok at tumatawag, ayaw kong buksan ang pinto. Dahil ang buong akala ko, ito yung maniningil ng upa sa bahay. Natakot po ako. So, diba? So, kaya pala hindi niya binubuksan, tahimik ang bahay, siguro sa mga kasi buong akala po, nitong view na ito, yung may-ari ng inuupahan niyang apartment ang kumakatok para palayasin na sila. Amen. Next po. Diba? Napakaganda po ng kwentong yan, mga kapatid. Amen. Na ang ating Panginoong Jesus, parang ito'y isang parable, patalinghaga mga kapatid, na sa ating pong buhay, nararanasan natin yan. Maaaring katulad po tayo ng babaeng byuda na walang-wala ng pera, pero kumakatok si Jesus sa puso niya. Nak, pero ayaw buksan. Diba? Alam ko kumakatok ang Panginoon sa mga puso natin. Ngayong oras na to, kumakatok po siya. Pero walang sumasagot. Hindi pala Romans yan. Revelation niya pa.
Nakita ko, bakit Romans nga pala? Mali yung binigay ko. Revelations 3:20. Pakibasa po Revelations 3:20. Narito ako, nakatayo sa pintuan at tutok kung ang sino man ay tumitig ng aking tinig at magbukas ng pinto ang ipapasok sa kanya. At hahapong basahin niya at siya'y kasabi. Amen. So paliwanag po yan. Sabi dito sa Revelations 3:20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him and he with me. So maliwanag po sinasabi ng ating Panginoon, bumakat po siya sa pintuan ng ating mga puso. Naririnig, di ba? Maaring naririnig natin, pero natatakot tayong pagbuksan ng ating Panginoon. Bakit ka natatakot pagbuksan? Kasi pag pinagbuksan mo ang Panginoon, may expose kung ano ang laman ng bahay. O kaya naman, may expose kung ano ang laman ng buhay mo. Amen? Di ba? Kaya ayaw natin pagbuksan. Diyan ka lang, Lord, sa labas. Huwag ka munang pumasok. Aayusin ko pa ang buhay ko. Hindi ikaw ang mag-aayos ng buhay mo. Amen? Amen. Hayaan mo na ang Panginoon ang mag-ayos ng buhay mo. Amen. Amen. Kasi ang tao po, wala tayong kakayanang ayusin ang buhay natin. Ang magagawa talaga ng tao at madalas na ginagawa ng tao, sinisira ng tao ang buhay niya. Amen. Sinisira natin buhay natin eh. Di ba kung ano nung sinasaksak natin sa katawan natin? Sinabi ng bawal, makulit. Ngayon, bawal na po sa akin kumain ng maraming kanin. Lumagpas na po ako sa critical level ng sugar. Umabot na po ako ng 116. Di ba 110 lang naman ang normal, ang average 110. Ngayon, ako 116 na. Kaya sabi ng doktor ko, alam mo na, bawas kung ayaw maging miyembro ng media. Diba? Ayaw ko pong maging member ng media. Media meetings. O diba? Ang daming bawas, sabi sa akin, bawal na masyado matamis. Patay. Favorite. Diba? So marami. Kain tayo ng kain ng mga lamang loob. Kaya yung uric acid natin, sobrang taas. So, ngayon mga kapatid, ito. Tingnan natin ha. Nagtatago tayo kasi ayaw natin na makita ng Diyos kung ano ang laman ng buhay po natin. Pero ang katotohanan mga kapatid, kaya kumakatok ang ating Panginoon upang bigyan tayo ng pagpapala. Amen? Diba? Yung biyudang babae, kaya kumakatok si Dr. Campbell kasi dala-dala niya yung nalikok na pera na pinag-contributionan ng mga kapatid para pambayad niya sa upa, sa renta ng kanyang inuupahan. So ang Panginoon, ang dala niya, hindi pera, kundi wonderful life-saving gift. Isang kahangahangang buhay na kung saan hahantong sa pagiging ligtas natin. Amen. So pero itong ginagawa natin, we hide, we run, and we try to avoid Him. Iniiwasan natin ng Panginoon. Ayaw nga natin papakinggan ng mga salitang ang Panginoon. Gusto mo lang marinig ang Diyos. Sinong Diyos? Di ba? Kasi bukang bibig po natin ang Diyos. Pero ang tanong ko nga, sinong Diyos? Kasi ang Diyos po, para kang bumili ng gamot. Generic. Tatanungin ka ng ano bang gusto mong gamot? Gusto ba nung... Siyempre lahat ng gamot may mga brand. Diba? Kahit generic yan, may brand yon, may pangalan yon. Sino bang gumawa? Rhea? O Rightmed? Kasi ako, Rhea lang ako eh. Kasi mura-mura yon. So ganun mga kapatid. We don't open the door of our heart. God is not an angry and ruthless landlord. Welcome Him into your life gladly with all your heart, mind, soul, and strength. So
So kinakailangan po, pag kumatok ang Panginoon, pagbuksan natin. At i-welcome po natin siya. Dahil ang sabi ng Panginoon, pag siya'y pumasok, kakain kayo nakasama siya. Di ba? Ang sarap nun. Sa Israel po kasi, pag ikay kumain, pag ikay pinakain sa bahay na yung pinuntahan, ang ibig sabihin niyan, mahalaga ka sa kanya. At walang sino man pwedeng gumalaw sa iyo sa mga nakapaligid doon sa bahay na yun. Kasi, mahalaga ka doon sa may bahay. Kaya, pag once na pinakain ka, ibig sabihin niyan, mahalaga ka sa kanya. Amen. Tayo po yung pinakakain ng ating Panginoon. Naalala niyo ba? Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ka mangangailangan. Pahihigain ka niya doon sa, saganang pastulan. Di ba? Dadalhin ka sa mapayapang patisan para uminom. Hindi ilog sa Pilipinas. Ang tinutukoy ko po, yung lugar sa New Zealand na kung saan ang patis doon talagang napakalinaw. Malamig ang tubig, siyempre galing sa mundo. So mga kapatid, ito yun. Ito yung ipinapangako ng Panginoon sa atin. Then number 2. Number 2 na tayo. Number 2, mahalagang bagay. Love others unconditionally. Mahalin natin ang iba unconditionally. Ano to? Mahalin mo ang kapatid mo na walang kondisyon. Amen? Amen. Walang kondisyon. Hindi mo siya minahal dahil mabait siya sa'yo. Kahit masungit siya sa'yo, mahalin mo pa din. Kaya? Kaya ba natin? Amen. Walang kondisyon. Love others unconditionally. Okay. Sige. It means loving them without expecting anything in return. Mahal po natin sila kahit hindi nila suklian yung pagmamahal natin sa kanila. Amen? Yun yung totoong nagmamahal. Gusto lang magbigay. Amen? Hindi ko kinakailangan ng sukli mo. Hindi ko kinakailangan ng balik mo. Basta ang gusto ko lang ibigay sa'yo yung pagmamahal ko. Amen? Yan po ang uri ng pagmamahal na kung tawagin sa Biblia ay agape love. Amen? Yan po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. 1 John 4:8, anong sabi? Ang hindi umibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Naintindihan po ba natin? Ang hindi nagmamahal, ano sabi? Hindi nakakikilala sa Diyos. Amen. Kung hindi mo mahal ang kapatid mo, sasabihin ko na sa iyo ang totoo, hindi mo kilala si Jesus. Amen? Amen. Dahil ang Diyos ay pagmamahal. Ang Diyos ay pag-ibig. Kung kilala mo siya, dapat matuto kang magmahal. Amen? Hindi po ba? Totoo po yun, mga kapatid. Hindi talaga natin kilala ang ating Panginoon. Jesus said that we are to love our neighbors as ourselves. Matthew 22:39, ano pong sabi? Yeah. And the second is like it. You shall love your neighbors as yourself. Iibigin mo, mamahalin mo ang iyong kapitbahay. Kapitbahay, kasi neighbors eh. Ibig sabihin ng kapatid. Mamahalin mo ang iyong kapatid katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sinasabi lang natin yun without understanding what the verse mean. Pero dapat naintindihan po natin. Gaano mo ba kamahal ang sarili mo? Gaano mo kamahal ang sarili mo? Di ba? Kapag may dumi ka, hindi pa pwedeng hindi mo linisin yung dumi. Di ba? Nakita mo, oy, ang dumi ng damit ko. Buupanin mo yon at magpapalit ka. Gusto mo malinis ka. Pero minsan tayo, di ba? Mas gusto natin tapunan ng dumi yung iba. Huwag ganon, mga kapatid. Bilang magkakapatid,
dapat meron tayong pakialam sa ating mga kapatid. Amen! Ang pakialam, hindi yung alam natin na pakialamero. Hindi ganon. Nakikialam tayo para mapabuti ang buhay niya. Amen! So walang nakikialam para sirain siya, kundi nakikialam tayo para isaayos ang buhay nila. Amen. Di ba? Ang magkakapatid dapat concerned sa kanyang kapwa o sa kanyang kapatid. Meron po magkakapatid na nag-aaway-away? Meron! Pero ang hindi natin alam, kapag nag-aaway ang magkapatid, pinalulungkot ninyo ang magulang nyo. Amen? Di ba? Kapag nag-aaway-away tayo, nalulungkot ang Panginoon. Pag nag-aaway-away kayo, nalulungkot ako. Amen? Di ba? Ganun po talaga ang totoong ama. Pero kung yung ama walang pakialam, hindi siya totoong tatay nyo. At hindi, maaaring hindi kayong totoong anak niya. Kasi wala siyang pakialam eh. Di ba? Mga kapatid, yan ang katotohanan na kinakailangan po mahalin natin ang ating mga kapatid. Kung mahal natin sila, hindi lamang natin sinasabi na I love you sis, I love you brad. Hindi po. Yung pagmamahal, kinakailangan isinasagawa. Amen. Di ba? Ginagawa. Kasi wala namang kwenta yung salita mo lang. Halimbawa, nagugutom yung kapatid mo. Kapatid, ipag-pray kita ha. Lord, nagugutom ang kapatid ko. Bigyan mo po siya ng makakain. Lord, busugin mo po siya. Lang yung mga salita. Ha? Ano? Busugin ang mga salita. Ang kagutuman niya, physical. Bakit di mo siya bigyan ng makakain? Kung talagang nagmamalasakit ka sa kapatid mo, pakainin mo. Dahil sa ginagawa mo, ang pinapakain mo ang ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Alam niyo mga kapatid, sa katotohanan lang, basically, may dalawang uri po ng tao dito sa buhay na ito. Dalawang uri po ng tao. Isang negative thinker, isang positive thinker. Amen. Tama ba? Dalawang uri lang ng tao. Laging negatibo o kaya laging positive. Saan kayo doon? Mamaya may test ako dyan sa inyo ha. Testingin ko kayo kung talagang positive tayo or negative thinker. Positive, optimistic, then pag negative po tayo, pessimistic tayo. Amen. So, mga kapatid, eto, nakikita nyo ba to? Ano to? Boteng. Boteng may tubig, di ba? Yan o. Babawasan po nga ng konti. Una. Ngayon, ano to sa tingin nyo? Kalahati ang tubig, di ba? Hindi, sabihin natin. Kunwari na lang, kalahati siya. Paano nyo sasabihin ko? Anong nakikita nyo? Isang bote na half empty or half full. Saan kayo doon? Yeah, very good. Kayo yung mga positibo ang mga laman ng kaisipan. Pag sinabi nyong half empty, wala kayong nakikita kundi kakulangan sa buhay. Amen? Pero pag sinabi mong half full, pwede pa puno yan. Mapufull yan. Di ba? So tingnan nyo mga kapatid. Paano ba natin tinitingnan ang problema? Ang problema ba ay pahirap sa tao? O ang problema ay ginagamit ng Diyos upang ikaw ay patatagin? O, di ba? Nasaan tayo doon, mga kapatid? Alin ba tayo sa dalawang uri ng tao? Positibo? Kasi kung negatibo tayo lagi, pag may problema, dadalhin po tayo sa depression. Di ba? Ang depression, mga kapatid, hindi po katang-isip lang yan. Yan po ay katotohanan. At yan po ay isang uri ng sakit, psychological. Amen. Sakit po yun, mga kapatid. Kaya pag meron mga tao na nadi-depress, kinakailangan po tulungan natin sila. Amen.
At walang makakatulong kundi ang Panginoon sa mga taong depressed. Amen? Diba? Kasi pag depressed ng tao, mananahimik na yan. Lalayo na yan sa karamihan. Diba? At kapag ikay humiwalay na sa karamihan, yung nga tinuro kanina, kahapon ba yun, na ang demonyo, naghahanap lang talaga yan. Hindi naman yan aatake sa mga usan na sama-sama. Naghahanap yan. Nasaan kayo dito yung isang usa lang na humihiwalay sa grupo. Pag humiwalay ka na sa grupo, naku po, ang dali mong targetin. Ayan, humihiwalay. Oh. Siyempre, ipopokus ng kaaway ang utak niya sa'yo. Pero kung marami kayo, alin kayo dito? Oh, di ba? Alin kayo dito ang mahina? Lalo na kapag mahina ka, sumama ka sa malakas at mahahawa ka ng kalakasan. Di ba? Ang sakit man, nakakahawa. Pwede rin naman ang kalakasan, makahawa. Kaya saan pa kayo pupunta? Saan ka makikisama? Sa mga mahihina o doon sa malalakas? At kung malakas ka, kanino ka sasama? Siyempre sumama ka doon sa mahihina para makakuha sila ng lakas mo. Amen. At pag naubusan ka ng lakas, sumama ka sa malakas para madagdagan ang kalakasan mo. Amen? Mga kapatid, ang buhay sa Panginoon dapat inuunawa natin mabuti. Dapat lagi natin titignan ang lahat ng bagay sa pananaw ng Diyos. At sa pananaw po ng Diyos, ang Diyos po natin laging positive. Amen. Hindi niya tinitingnan, sabi nga, all things work together for good. So lahat ng bagay gumagawang magkakalaki para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. So hindi sa lahat ng tao applicable ang talatang ito. Kasi ang talatang yan sinulat ni Paul sa mga Roman believer, sa mga mananampalataya sa Roma. So yung gospel pwede pagkalahatan, pero yung mga sulat meron pong specific na pinupuntahan yung sulat. Halimbawa, sulat ni Paul para sa mga taga-Roma, sulat ni Pablo para sa mga taga-Corinto, sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, sulat ni Pablo para sa mga taga-Thessalonica, sa Pilipos, sa Galacia, at sa Colosas. So, may kanya-kanyang address kung para kanino yun. Ngayon mga kapatid, ang sulat na yan, lahat para sa atin na mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Mahalaga po yan na inuunawa natin mabuti. Hindi lang tayo nagbabasa. Kasi ang pagbabasa, magiging walang kabuluhan kung hindi mo naman inuunawa ang iyong binabasa. Amen. So, mga kapatid, next pau. Yan. Si Thomas Jefferson, kilala niyo ba si Thomas Jefferson? Siya yung pangatlong naging presidente ng Amerika. Thomas Jefferson, the third president of the United States of America. Siya po ay nakasakay sa kabayo, kasama niya kanyang mga staff, na kanyang mga advisor. Kasi ano po noon, spring. Ibig sabihin ng spring, tagsibol na. Kumbaga, natutunaw na po yung mga yelo sa bundok. Pababa na. Siyempre, pag natutunaw yung mga yelo, lalaki ang mga tubig sa mga ilog at sa mga batis. Lalaki ang tubig. Kasi natutunaw na, rumalagasana yung mga tubig galing sa taas. Kasi spring na. Then, sa tagpong yun mga kapatid, naka-enkwentro nila o nakita nila ang isang ilog na swollen. Ibig sabihin, lumaki ang tubig ng ilog. At meron po doon isang lalaki na matagal na po, buong umaga na, naghihintay talaga. Sino kaya ang masasakyan ko dito? Kasi hindi siya pwedeng maglakad matawid sa ilog. Kasi aanurin siya. Sabi niya, ang laki ng tubig. So naghantay siya. Hanggang sa dumating na nga po yung grupo ni Thomas Jefferson. Next na tayo pa. Yeah. Then Jefferson and his staff came. The man ran toward the president and asked if he can give him a lift across the stream. Tinanong niya yung presidente, Sir, pwede mo ba ako isakay sa kabayo mo para makatawid ako sa ilog? So ang ginawa ni Jefferson,
Kinuha niya. Isinagay niya sa kanyang kabayo. At merong isang mama na nakakita sa kanila. Sa buong pangyayari, nakita. At hindi siya makapaniwala na yung lalaking yon tumakbo mismo sa presidente ng Amerika. At yung presidente naman, hindi nagdalawang isip, kinuha siya at isinakay sa kabayo. Amen? Silang dalawa sa isang kabayo. Yan. Next na pa. The man replied, sabi nung lalaki sumakay, ha? Ano sinabi mo? Siya ba ang presidente? Oo, siya ang presidente. Bakit ka nangahas na lumapit sa presidente? Sabi, nung isang lalaki na nakakita sa kanila, sabi niya, kasi sa lahat ng nakita ko, siya lang yung tao na mayroong mukha na parang pag yes lagi. Oh, di ba? Pag sinabing yung mukha mo parang yes, approachable ka. Amen. Hindi ka suplado, hindi ka suplada. Kahit sino pwede lumapit sa'yo. Nakukuha natin? Mga kapatid, yung presidente lang ang may mukhang ganon. Kaya ako lumapit sa kanya. Siguro yung mga staff, yung mga advisor, mukhang tigasin. O, di ba? Yung mga bodyguard, syempre mukhang tigasin. Kaya yung presidente, talagang, palangiti. Hi. Pero hindi niya alam na presidente yon, mga kapatid. Next pa. Kaya ang sabi po ng Panginoon, ito ang sinabi niya. Basahin natin. Matthew 25:40. Ano sabi? And the king will answer and says to them, assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these brethren, you did it to me. Oh, sinasabi po ng ating Panginoong Jesus na ang hari ay sumagot. Nagsabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na anuman ang ginagawa ninyo sa pinakamaliit ninyong kapatid, ay ginagawa ninyo sa akin. Kaya nga, dapat bawat isa po sa atin, merong tinatawag na yes face. Amen. Yes face. Para bang pag nakita kanila, uy, si kapatid na nakangiti. May pera kaya ito, makatangan niya. Huwag kayong lalapit para mangutang lang, ha. So, hindi kasi, pastor, yes ang mukha niya eh. Huwag ganon. Yes nga ang mukha niya, ibig sabihin niya, pwede mo siyang lapitan. Amen. Hindi kayo tatanggihan kung meron ka. Amen. Diba? Mga kapatid, ang isang kapatid dapat lagi po tayong yes sa pangangailangan ng ating kapatid kung meron lang naman tayo. Amen? Pakibasa nga po, Hebrews 13:16. Ano sabi? But do not forget to do good and to share. For with such sacrifices, God is well pleased. Mga kapatid, do not forget. Huwag niyong kakalimutan ang paggawa ng ano? Ng mabuti. Amen? Paggawa ng mabuti. Di ba? At ang pagbibigay at ang pagbabahagi natin, yung pag-share natin, mabuting gawain po yun. Kaya tayo po ay magbahagi ng mabubuting bagay. Pansinin nyo ha, magbahagi ng, hindi sinabing masasamang bagay. Magbahagi tayo ng mabubuting bagay. Kung meron kang ibibigay, dapat mong isipin, dapat mabubuti ito. Kung meron akong sasabihin, dapat sa ikabubuti nila. Tama? Kung ikaw kapatid, meron lumapit sa iyo, kaibigan mo. Sa pasakay pa lang, alam mo na kagad yun. Siyempre, si sobrang tuloy. Sobrang tuloy. Wala mo ilaman. O diba? Kasi alam na natin. Huwag naman tayo magmangmahan. Alam na natin yun eh. Kung ito ba yung nakakasira sa ating kapatid? Kapatid, kung meron kang issue sa isang tao, mag-usap kayo. Huwag na ako. Diba? Sawayin ka agad natin. Antimano, sa iyo pa lang, sawayin na. Hindi din siya syempre. Wala siya magawa. Mabuti pa. Papayuhan kita bilang kapatid. Kakantahan muna kita. Anong kanta? Sa Diyos mo sasabihin ang problema mo at magtiwala kang di ka mabibigo. Diba?
Tiwala. Sa Diyos mo na lang sabihin. Huwag na sa akin. Di ba? Ipag-pray natin, kapatid. Tama? Pag-pray natin yan. Halika, pray tayo. O, di ba? Tapos, uuwi siya, magaan loob niya, at ikaw, bukod sa magaan ng loob mo kasi hindi ka natapunan, malinis ka pa. O, di ba? Sarap nun. Sasabi sa'yo ng kapatid, salamat sis, pinayukan mo ako. O, di ba? Kasi, ang totoong nagmamahal, pwede kang mag-review. Di ba? Reviewin mo kapatid mong may pagmamahal, magpapasalamat sa iyo yan. Kaysa sa nanahimik ka lang, napasamahan naman siya. O, di ba? Nakikita mo na mapapasama na siya. Sabay na agad natin. Tama po ba? Kaya, mga kapatid, alam ko ito po yung magiging mabuti para sa ating lahat. Amen? Palakpakan natin sa Panginoon. Kasi ako po, mga kapatid, ayaw talaga ng Diyos na gano'n eh. Ang gusto ng Panginoon, masaya tayo nagsasama-sama. Tama? Di ba? Totoo tayo lahat. Di ba? Pag sinabi, hi sister, kumusta na? Totoo yun. Masaya ka. Di ba? Siya naman, ay oo sister, masaya talaga ako. Parang talaga tayong masaya. Kaya, sa mga Kristiyano po, hindi uso yung hindi uso yung nagtatango tayo. Dapat, talaga. Sabihin na lang natin, kung meron tayong issue, just say it, mga kapatid. Sabi nga, dapat ang mukha natin, yes, praise. Di ba? Yes. Pauso ko yun. Dapat parating yes ang mukha natin, ha? Yes. Okay. So, ang gusto po ng Panginoon, yes na sagot sa mga kapatid natin. Yes. Tutulungan kita. Ipag-pray kita sa Panginoon. Unconditional love for other people should be viewed in our faces. Dapat daw, yung pagmamahal natin sa ating kapwa, nakikita sa ating pumukha. Diba? Nakikita. Dapat, happy lang. Sabi ko nga, smile muna tayo. Diba? Smile ka lang. Then, cheer up. O, diba? Pasayahin mo sarili mo. Huwag kang manahan sa kalungkutan. Alam niyo, ang tao malungkutin, masasakitin. Tama yun. Kasi bumababa ang ating immune system kapag tayo po ay laging nakasimangot. Diba? Malungkot ka na nga, dadapuan ka pa ng sakit. Paano to? Anong gagawin ko? Ha? Hindi mo alam? Hindi mo pakasaya ka para yung sakit tatalbog sa'yo. Amen? Diba? Ang bahay na marumi, nandun yung ipis, nandun yung lamok. Pero pag nalinis lagi, ayun, nalinis naman. O, diba? Nakakahiya. Tapos, ayun dyan, papambayan. Doon tayo sa marumi-rumi. Kaya nga mga kapatid, yan po ang dahilan kung bakit po tayo tinawag ng ating Panginoon para tayo ay magmahal ng walang patakalang pagmamahal. Number 3, maaga tayo ngayon. Number 3, live life unselfishly. Ipamuhay ang buhay na hindi makasarili. Amen. Diba? Para pag sa mag-asawa, sasabihin nila, hoy, aking cellphone yan. Di ba mag-asawa na tayo, dapat pareho tayo may-ari yan? Hindi! Ang sayo, ang akin ay akin. Walang gano'n sa mag-asawa. Tama? Dapat atin yan. Yan ang anak ko. Hindi mo anak yan. Anak natin yan. O di ba? Anak natin yan. Bahay natin yan. Ito, sambahan natin ito. Hindi ko lang ito pag-aari. Wala ba akong pag-aari. Wala akong pera para pang-upa dito. Ang pinang-upa namin dito, galing po sa inyo yan. Kaya atin ito. Amen? Pero gusto niyo ba lumaki ang ating lugar? Gusto niyo ba lumaki? Kasi, nakikita ko nga, pag lahat tayo dito, nandito lahat, baka wala sa labas, kulang pa. Kulang yung labas para i-occupy natin. So, mga kapatid, ito na po. Live life unselfishly. A man speaking at the graduation class said. Yan. Siyempre, malapit na po yung Marso. Ano ba ang graduation, Sister Jo? April.
Oh. Pag sumapit na yung April, marami naman po mga guest speaker. At karamihan yan, mga politiko. Kasi malakas silang panahon para mga panya sa mga eskwelahan. Oh, di ba? So, ito po, graduation day. Meron pong isang lalaki na speaker siya. At sinabi niya po doon sa graduating class, sabi niya, some of you will be successful. Ang iba sa inyo dito ay magiging matagumpay sa buhay. Some will make a lot of money. Merong iba talagang magkakamahal ng napakaraming pera dahil sa success nila. Nawala. Okay. Ba't nawala? Okay. Some will rise to a place of prominence. Ang iba dito sa inyo ay malalagay doon sa pwesto na kung saan siya ay magiging pantog o dakila. Ano kaya ito? Pwedeng naging artista, naging basketballista, o naging politiko. Tatlo lang alam ko para kumita ng malaking pera. Mag-artista ka, mag-basketball player ka, then mag-politika ka. Then, some of you will be adorned with titles. Sabi, ang iba dito sa inyo, sabi ng speaker, ay magkakaroon ng maraming mga titulo. Hindi titulo ng lupa. Ibig sabihin, maraming tatapusin kurso. Naging abogado ka na, naging CPA pa. Oh, di ba? Kaya, sa pangalan niya, napakarami ng title. CPA, lawyer, ano pa, PhD. Ano yung PhD? Doctor of Philosophy. Oh. Bukod pa doon, meron pang MA grad. Lahat na lang inilagay. Pangalan niya lang ang nasa dulo. Sabi ko, alam na ba ito? Ganun talaga. Pero, sabi ng speaker, isang bagay lang naman ang sasabihin ko sa inyo sa bandang uli. Hanggat hindi kayo natututo na maglingkod, hindi kayo magiging masaya. Amen! Ang ibig sabihin mga kapatid, ang pagiging masaya ay nasa paglilingkod natin sa Diyos. Amen! Palakpakan na natin ang Panginoon. Amen. Gusto niyo bang maging masaya kayo lagi? Amen. Maglingkod kayo sa Panginoon. Eh, Pastor, paano yun? Wala naman tayong sambang pag mula Lunes hanggang Sabado. Yan na bang alam mong paglilingkod mo sa Diyos? Pag may nakita ka na tumatawid na matanda, ano gagawin mo? Tulungan mong maitawid sila. Di ba? Mga simpleng bagay. Kumain ka ng candy, hawak mo pa yung balak, tatapon mo na lang. Itabi mo na lang muna sa bulsa mo. Huwag kang magtatapon kahit walang nakakakita. Ako po, ganyan ang ugali ko, kaya minsan yung bag ko, ang daming mga balat ng candy. Kasi, ayoko talagang, ako mismo, nagtuturo ka ng totoo, tapos ikaw mismo magtatapon. At sino nagtapon ng basura? Dati po, nakatira kami sa tabing ilog. Hindi lang mga kapitbahay namin. Nagtatapon ng basura sa ilog. Bakit nagtatapon ng basura sa ilog? Hindi ba nila alam? Yung sinasabi lagi sa matalastas, di ba? Basura mong itinapon, babalik din sa'yo. Kaya mahirap talaga. Mahirap magtapon ng basura. Baka bumalik sa'yo, babaho Diyos. So, di ba? Mahirap bumalik. Alam mo na nasa isip ko. Hindi literal na basura, pwedeng itapon. Pero ingat ka, babalik sa'yo yan. Kaya huwag ka magtatapon ng basura. Tama? Itapon po natin mabubuting bagay. Para damputin man nila, mapapabuti sila. Amen? Sabi nga ng kanta, di ba? Itapon mo. Pun na nga lang. Baka sa nagpilapin, di ba ito pastor ng siya? Pun na. Okay. Then, next part. The main thing in life is to love God unreservedly. Yan. Ang pangunahing bagay sa buhay ay ang mahalin mo ang Diyos nang walang pag-aalinlangan.
Mahalin mo ang tao nang walang anumang patakaran at mamuhay ka na hindi po makasanli. Amen. Don't live just to make a good impression to others. Huwag tayong mabuhay. Huwag tayong gumawa ng mabuti para lamang ma-impress sila. Amen? Kasi may mga gumagawa ng mabuti, pero ang motibo talaga para papurihan sila. Ang ibig ko po sabihin, gumawa tayo ng mabuti para ang kapurihan. Amen? Dahil kilala kang anak ng Diyos. Dahil gagawa ka para sa kapurihan ng iyong Ama na nasa langit. Amen. So, we have to follow Christ itself. At pagkimasa muna pala, Philippians 2:5, ano sabi? Okay. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Nawa magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So mga kapatid, bakit pa tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Bakit tayo nagbabasa? Pa tayo nag-aaral ng Word of God? Upang kung ano ang nasa sa isip ng Diyos ay matutunan natin at isagawa po natin. Kasi si Kristo nga ay naparito upang siya ay maging halimbawa natin na dapat po natin tularan. Amen. Si Kristo ba, nung siya nilapastangan, gumante? Hindi. Di ba? Hindi nga siya umiimik eh. Kahit sinasaktan na siya, sinasarili niya lang. Amen. Dahil alam niya, may Diyos. Alam niya, nakikita siya ng Ama. Kasi, tandaan po natin si Kristo, at tinutukoy ko po yung kanyang pagkatao. Kasi si Kristo po ay meron dalawang nature. Meron dalawang kalikasan. Tao at Diyos. So yung kanyang pagkatao, nakaranas ng kahirapan, pero hindi siya kailanman nagreklamo. Tinanggap niya lahat ng maluwag sa kanyang kalooban. Dahil alam niya, ang ginagawa niya ay parang halimbawa na dapat po natin tularan. Na kung tayo man ay nahihirapan sa buhay, huwag na tayo magreklamo pa. Kasi the more na nagre-reklamo ka, the more na mararamdaman mo ang hirap. Nasubukan niyo na ba yun? Yung wala kang ginawa kundi magreklamo, di ba naman itong buhay na ito? Di ba? Kasi yung buhay na nire-reklamo mo, ang hindi mo alam, ikaw mismo, naaapektuhan na. Kasi kontrolado na ng hirap ng buhay, ang isip mo, ang damdamin mo, ang buong pagkatao mo, kontrolado na ng masamang buhay. Amen? Kaya huwag ka nang magreklamo. Kaya ang payo sa Diyos mo sabihin, ang problema mo. Then, ito po kasi ang plano ng Diyos. We have to understand God's plan and be identified with Him in His purpose. Ano ba ang layunin ng Panginoon kung bakit siya pumunta dito? Upang hanapin at iligtas silang mga naliligaw. Amen. Luke chapter 19 verse 10. Anong sabi? For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. So naparito ang anak ng tao upang hanapin. Pastor, dapat pala, Pastor, naghahanap ka eh. Hinahanap mo sila na nawawala. Teka lang. We must qualify. Kinakailangan dalhin po natin sa mas malalim na pag-uusap ang mga bagay. Kasi ang tinutukoy po itong hanapin, yung talagang mga naliligaw. Pero once na ang tao po ay nadala na sa Panginoon at siya mismo lumayo sa Panginoon, ano yun? Pahanapin mo ba? Antayin mo na lang bumalik. Di ba? Nalala nyo ba yung yung sa alibugang anak? Diba? The parable of the lost son. Umalis. Hinayaan ng ama. Umalis ka. Gusto mo yun eh. Pero yung tatay, lagi pala naghihintay. Naghihintay lang. Lagi nag-aabang sa kalsada. Nasaan kayo anak? Alam ko babalik siya eh. Kasi anak siya eh. Di ba? Kaya nga, ang totoong anak ng Diyos, kahit nawala ka, babalik ka. Yun ang totoo. Yun ang aral ng Biblia.
Kaya nga ang salvation hindi nawawala. Dahil kung tungan na ka, babalik ka. Di ba? Sabi nila, nawawala. Hindi! Pag nawala yan, hindi talaga totoong anak yan. Amen? Di ba? Lumayo. Yung prodigal sa umalis. Pero nung ma-realize niya, buti pa, balik na lang ako sa akin. Bumalik siya. At doon niya nakita ang tatay niya, sobra siyang mahal. Naghihintay sa kanya. At pag uwi niya, anong sabi ng tatay? Bihisan siya. Ang dumi-dumi. Paliguan, bihisan. Maghanda kayo. Fiesta tayo. Tapos binigyan uli ng singsing. Diba? Ang galing ng Diyos natin. Mga kapatid, ganon ang trato sa atin ng ating Panginoon. Lumayo ka man. Sister Weng, ilang taon ka na wala? 8 years. Nag-backslide. Aminado naman si Sister Weng doon eh. Nag-backslide talaga siya. Nawala. Pero dahil anak siya ng Diyos, bumalik. Nang nakarinig ng salita ng Diyos, bumalik. Amen. Ang Panginoon kasi natin, naghihintay lang nga na bumalik ka. Kaya lang, kailan ka papabalik? Antay mo ba bang naghihinalukan na lang sa kakababalik? Antay mo bang gulog-gulanit ka na sa kakababalik? Di ba? Antay mo bang maging pulubi ka na lang sa kakababalik? Dati ang yaman-yaman mo ngayon, walang-wala ka na. Babalik na ako sa Panginoon. Ito. Huwag mo na natin yung kapatid. Ngayon pa lang, para sabihin ko sa inyo, ngayon pa lang na maayos tayo, magpakaayos na tayo sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon pa lang tayo, maglingkod na tayo sa Panginoon. Amen. Huwag kang tatalikod. Dahil ang tumatalikod, mahihirapan. Bumalik. Makabalik ka man, nahirapan ka mo. So, pagin ko sa iyo na tayo. Kasi, ito pa, sa Matthew 20 verse 28, ano sabi? Matthew 20:28, as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. Ang anak ng tao na parito, hindi upang paglingkuran ninyo, kundi upang maglingkod. Mga kapatid, napakasarap maunawaan na si Kristo'y naparito. Hindi na, nakakita na ba kayo pinaglingkuran si Kristo? Hindi. Hindi siya pinaglingkuran. Hindi siya. Ayaw niya siyang paglingkuran ng tao. Dahil ang kanyang layunin, ng kanyang pagparito para paglingkod sa tao. Kaya tayo po'y tinawag para maglingkod sa atin. Amen. In our own capacity, paglingkuran natin ang ating Panginoon. Hindi ka naman hahanapan ng Diyos ng malaking paglilingkod eh. Kasi kung maliit lang ang kakayanan na ibinigay sa'yo, hindi sa maliit na ibinigay sa'yo, ipaglingkod mo sa Diyos. Dahil pag nakita ka ng Diyos na matapat sa maliliit na bagay, pagkakatiwalaan ka ng mga malalaking bagay. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Hallelujah.